Sometimes it seems a deepest gloom. Sometimes where Eden's bowers bloom by water still or troubled sea still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ning Makaday. Welcome po sa Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church. Ang teksto po nating pagbulay-bulayan ay matatagpuan sa Luke chapter 4 verse 1 to 13. Ngunit kukunin ko po ang verses 12 to 13. Ito po ang sinasabi, subalit sinagot siya ni Jesus na susulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Tayo po muna yung manalangin sandali. Panginoon, sa umagang ito, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Naniwala po kami na ang lahat ng bagay ay mayroon kang dahilan upang muli ka naming tingnan, pasalamatan, purihin at sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa aming pagbulay-bulay po ng iyong salita ngayong araw, tunay o Diyos na ikaw ang siyang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. At gayon din Panginoon sa mga kapatid na nagsusubaybay sa mga programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng isang empleyado ng White Star Line nung nilaunch ang Titanic noong 1911. Sabi niya, even God Himself couldn't sink this ship, sabi niya. Pero noong April 14, 1912, ay lumubog po ang Titanic, RMS Titanic, sa North Atlantic Ocean. Ano po ang dahilan? Marami pong nagsasabi na parang pinakita na mas makapangyarihan ang tao, o mas kilala ang Titanic, no, na matibay, itong pinaka-high-tech na barko noong unang panahon. Subalit, kapag panahon niya na, talagang wala tayong magagawa doon. Kaya lumubog siya noong 1912, no ho. Ito rin yung sulat ni Luke chapter 4 verse 1 to 13. Natatandaan natin yung pagtukso kay Jesus ni Satanas, na 3 beses siyang tinukso at ito naman ay napagtagumpayan ni Jesus. Hindi na dahil siya ay Diyos, kundi ang binigyan niya ng halimbawa ang pagiging tao niya bilang isang tao na maraming pangangailangan tulad ng pagkain. Nauhaw din siya, kung nating nabasa, nauhaw din siya, nagutom at nangangailangan ng kasama sa buhay, no? Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan ay napagtagumpayan niya. At ito yung pinapakita ni Kristo na maaari din nating mapagtagumpayan ang tuksong humaharang sa ating daan. Totoong nakakatakot isipin kung ikaw ay susulong ba upang harapin ang mga tuksong ito o mga pagsubok na ito, o tatakasan mo na lamang para makawala dito. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 13, alalahanin natin na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi mararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip,
pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Lahat tayo ay hindi exempted sa tukso o pagsubok man. Maraming akala natin, sabi nga sa Korinto pa rin, huwag mong sabihin ikaw ay matatag ngayon, baka bukas ikaw ay mabuwal. Maaring kasama ka, o kaisa tayo, o isa ka, o ako, sa mga karanasang ito. Subalit, sabi sa nabasa kong quotation doon sa Google, sabi dito, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Maaring ang pagsubok ko ngayon, ay kapag ito'y na-overcome ko, ay pwede kong maibahagi sa iyo o maging patutuo ko upang kung gaano ko napagtagumpayan o ng iyong mga o ng aking karanasan ay mapagtatagumpayan mo rin kung pareho tayo ng karanasan. Ngunit sabi dito, dagdag ko pa, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Tandaan, ang pagsubok sa buhay ay hindi naman nananatili dyan habang buhay. Minsan, pinapayagan ng Diyos na tayo ay subukin upang tayo ay maging ganap, matatag, at kumakapit sa ating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga, di ba, kapag ang sundalong lalong nasasaktan o nasusugatan, ay lalong tumatapang, nagiging matatag sa hamon ng buhay. Maaring ito yung paraan ng Diyos upang matuto tayo at makakuha ng aral at gabay upang tayo ay lalo pang umunlad, maging mature sa ating mga pananaw sa buhay. Sabi sa Santiago 1 verse 13, huwag nating sabihin ako'y sinusubok ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi natutukso sa masasamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kaya huwag nating idahilan na tayo ay tinutukso o sinusubok. Hindi siya po responsable. Hindi niya po responsable dito sa mga bagay na yung mga bagay na nakikita mong hindi maging maganda sa'yo, kundi ito yung ginagawa natin sa ating sarili. At hindi niya yun gagawin. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Kaya, wag natin tuksuhin ng Diyos upang hindi tayo dumating sa punto na kapag dumating tayo sa mga pagsubok, ay wala tayong karapatang tumawag sa Diyos. Di ba? But God is God of grace and amazing Lord. And He is victorious over us. Napagtagumpayan niya na ang lahat ng tukso, pagsubok sa buhay ng panahon nang siya ay tinukso at sinubok ng dyablo. At mapagtatagumpayan mo rin, mapagtatagumpayan ko rin, mapagtatagumpayan nating lahat kung ano man yung mga pagsubok na dinaranas natin ngayon. At sabi, minsan pa, i-quote ko po yung aking nabasa, sabi dito, magpakatatag ka. Kung may sumusuporta man o wala, tatagan mo ang loob mo. Ganyan talaga ang buhay. Hindi madali. Hindi sa lahat ng oras, panalo ka. Maraming pagsubok o struggles na pagdadaanan, lagi mong panghawakan ang tiwala sa sarili at ang tiwala natin sa Diyos. Kahit anong hirap, malalampasan mo yan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo may manalangin sandali. Panginoon, sa mga sandaling ito, Ikaw o Diyos ang patuloy po naming itinataas. Salamat po sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan at pagtatagumpayan pa sa aming pang-araw-araw na lakbayin dito sa mundo, Panginoon. Kung ano man yung naging kahinaan po namin at hindi naging kalugod-lugod sa iyong paningin, hiningi po namin ng tawad, Panginoon. Linisin mo po ang puso't isipan namin at i-focus po namin ang aming paningin sa iyo, hindi sa mga bagay na nais naming gawin, Panginoon, na siyang naging dahilan upang kami ay mapalayo sa inyo, kundi ikaw, o Diyos, ang maging focus po namin sa aming pang-araw-araw na gagawin. Panginoon, sa araw na to, patuloy po namin kinukumit ang aming sarili sa inyo, at patuloy po namin dinudulog sa inyo ang mga kapatid namin na
tutungo sa kanilang trabaho, sila man ay nasa sasakyan, sila man ay anuman yung kanilang kalagayan, Panginoon, mangyaring patuloy mo pong buksan ang kanilang puso't isipan at tingnan, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon, hinihiling po namin ng iyong kahabagan na patuloy mo pong iabot sa kanila at patuloy kang mangusap, Panginoon. Ang lahat ng mga tao ay ingatan mo, Panginoon, hanggang sa makauwi sila ng ligtas sa kanilang tahanan, muling makasama ang kanilang pamilya. Panginoon, amin pong tinataas ang lahat ng ito sa inyo. Tunay nga na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago mula noon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen.